Hello mga lods, welcome back sa ating buting channel. Meron tayong Powerhouse Electrics. So ayan, isang AVR SBC 10 kVA Automatic Voltage Regulator USA. Pero ang laban nito, same lang sa mga Husune, same lang sa stable, same lang lahat. Ang kulay ay color orange at ang price ay 24,750 pesos. So ayan. At ang problem nito ay ayaw ngang gumana nito. So ito yung ano natin ayusin at i-share sa inyo kung ano na naman ang problema nito. Malamang sa malamang kung hindi sira ang motor ay sunog ang ating transistor o regulator transistor or ang ating trimmer output, no? So ayan. At ayan, bago natin ito simulan mga lods, ano? Ay maraming thank you sa walang sawang suporta sa ating muting channel. Ayan, pa-subscribe na at pag-hit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So mahal pala to. My location is Zamboanga City. Kulang-kulang 25. So yan, thank you. At yung location ko po ay Zamboanga City. Sa mga nagtatanong dyan, ang aking lugar or exact location ay Putik Tumaga Road, Prias Drive, Zamboanga City. Or you may call my number 0905-584-9005. So yan, continue tayo. Open na natin. Mga lods, na open na natin. So yan. So ito yung laman, laki ng transformer nya. So meron ba siyang maliit na transformer dito, parang ano ata to, dito sa ating ano, voltage arm. So tingnan natin kabila, dito ata yung board. So dito yung board nya. So para sa mga nahihirapan dyan, ano, at palaging nagtatanong kung saan yung i-adjust kapag ka mag-a-adjust ng output voltage nito. So ito lang po kapag kayo may mga ganitong klaseng board na EVR. So ito lang po, itong dito na trimmer, huwag nyong galawin. So yung dito lang po, ayan. Ito lang po yung gagalawin nyo. So kung sira po yan, palitan nyo lang. Kung hindi po na-adjust yung output, kahit anong adjust nyo, wala pa rin ganap. So, palitan nyo lang. Minsan sira na yan. Bilis na kasi masira mga ganito. Mas maganda yung metal. So, pwede naman siya palitan ibang klase, ibang type na, ano, ibang klase na trimmer, potentiometer o trim pot, ano. So, testing natin para wala namang nasunog to. Ano kayo problema nito? Testing natin. So, meron tayong wire na ilagay, oh. Kasi pagdating kasi nito, nakaganyan na siya, eh. So, ganyan siya. So, sagad siya lahat, ano. So, testing natin. Switch. Ayun, oh. Function naman. Bakit kaya namamatay to? So, ayun. Okay na. Tester natin kung meron tayong output dito. Output 110. So meron naman 110. Then dito meron tayo 230. So 230 din yung nakasulat sa output nya. Kasi pang industrial na kasi itong mga ganitong EVR, no? So pang malaki motor na to siya. Kaya hindi mo na yan, wag mo na galawin yan, wag mo ibaba sa ano, sa kumbaga mag-a-adjust, ano. So goods naman, 230 din yung output. Ano yung problema nito? Or sadyang yung kuryente nila doon is mababa, no? Kaya nasasagad yung ano natin, naglo-low voltage. Kasi hanggang dito siya umabot, eh. So low voltage. Kasi pag dito, high voltage. Pero check na lang natin, baka namamatay to dahil may lost contact na mga wire or nagsha-shutdown yung output natin. So check natin yung mga wire dyan, oh. Ito dito, yung mga yan, oh. Yung may spaghetti, ano, tube.
So yan yung i-check natin, baka may nag-lost contact dyan na wire. So yan yung minsan sanhi kapag gumagana yung motor, nagsha-shutdown. So ayan, check na din natin yung relay, baka sunog. Ganun lang yung ano, kasi wala namang problema sa output, okay naman yung delay, may power naman, okay naman siya. Nagpa-function yung kanyang voltage arm. So yan, focus tayo sa wiring. So ito mga lods, ito share ko sa inyo kung paano mag-adjust ng output voltage nito. So medyo nagkamali na tayo ng pagturo, no? So ito pala yung need ni adjust. So kasi dito walang ganap yung ano, ito sira din pala. Pinalitan ko na lang siya ng 1K. So kung hindi ito natin ma-adjust, kasi ito wala nang reading patay na wala nang resistance. Tinester natin, pangit talaga, wag ka talaga yung ano, mga ganito to lang trimmer, kahit sa amplifier nga to, pangit din to gamitin pangit din to siya gamitin sa amplifier na ganitong klaseng trimmer. Bilis lang masira, minsan nga bagong bili sira na, kaya hindi ako bumibili ng ganitong ano trimmer, lalo na pag sa amplifier ilagay, bilis lang siya masira talaga. So ito wala nang continuity talaga. And then ito, may nagka-continuity na yan dyan, okay na yan siya. 1K lang yun nilagay ko. Yan, 1K. And tapos nag-add na lang ako ng 1.2K na resistor. Kasi ito ay 2.2K. Kasi ito 222. Ayan o. Yung code niya is W2222. So 2.2K po yan siya. So ayan, ang ginawa ko, 1K at saka nag-series ako ng resistor na 1.2K. So ayan, pwede lang yan. So dito meron na yung nung pagkalagay ko nito, naging okay siya. Ayan tumaas yung voltage, naging 232 kasi kanina kasi yung ito pa nasa ano lang siya, 229, di ba, kung nakikita nyo. So ito ngayon mag-a-adjust na naman tayo kasi ito dito ginalaw ko na siya, walang ganap. Ayan walang ganap siya mga lods, walang nangyayari. Ayan 232 lang siya. So ang gagawin natin dito tayo mag-a-adjust. Try natin ibaba. So ayan yung pasintabi yung sa mga nasabihan ko na dito yung trimmer. Yung isang klase pala yung na board, yung lalong-lalo na yung mga yung isang ganito pala yung na-adjust natin. Ibang klase din na board, hindi ganito. Yung may relay na siya dito, built-in. Basta may din siya, yung meron na din dito nilagay nila. Kasi meron akong video doon na-adjust ko siya dito. Ito ngayon siya 232. Nung pagkalagay ko na nito, kumbaga na-fix ko na siya. Kasi ito patay na. So nagiging ganyan na siya, 232. So dito tayo mag-adjust sa kabila. So testing natin. Ibang mga aso namin dito umaalulong kahit araw, no? So ayan, eto mag-adjust tayo dito. Dito tayo, ibaba natin kasi 232 So ayan. Oops, nagka-zoom pala tayo, sorry. Ito baba natin. Ayan, bumaba na siya Ayun, dahan-dahan lang kasi siya, delay siya delay yung function niya. So ikot pa natin isang beses. Ayun, 230 na siya. So hayaan muna natin saglit, maya magiging okay na yan siya. So dito pala kayo mag-a-adjust, yung mga ko dyan, bagong subscriber nagtatanong, no, yung ibang newbie tech. So pasensya na kayo kasi ako din mismo nag-i-explore din tayo at hindi naman tayo expert talaga. So always newbie lang tayo kasi napakalawak ng electronics. So at least sinishare ko lang sa inyo yung mga idea ko, no. So dito lang pala yung adjustan. So sorry talaga. Baba pa natin kaunti. Ay lang, sumobra tayo. Ito pala, sorry talaga. Kasi pag hindi ito mag-function, so need natin ito palitan. Kasi 2.2K din to siya Ayan na, 2.2K. Yun nga lang, nang napalitan natin, tumaas na yung voltage. Kasi yung dito, kasi hanggang 229 lang siya. So ito, sira pala. So ano to, kung kaya nyo palitan lahat, palitan nyo. Maganda kasi ganitong trimmer, medyo matagal siya masira kumpara sa ganito. So fix lang natin siya 230. Ayun, umakyat na siya.
delay kasi siya eh. Kailangan pa dandahan nila yung pagpihit. Kasi yung industrial to, hindi natin to pwede baba kasi babagsak yung ano eh. Pag mag-surge current, no? Ay, sumobra to. Sobrang baba. Lagay natin 230. Ay, ba't bumagsak? Taas lang natin. Kailangan kasi sagad-sagaran yung pag-iikot niya eh. Lagyan natin sa 230. Ayun. Kasi 230 naman talaga yung nakalagay niya dito sa kanya. Ayan. Sundin lang natin yan. Kasi record niya yan. Record niya yan kasi pang heavy equipment ito. Ayan. 230 fix. So, ayan. Dito lang kayo mag-a-adjust. Tignan natin yung ano natin. Voltage arm. So, hindi naman nasasagad. Okay lang. Kasi pag ibaba natin yan, masasagad kasi siya mga lods. Ayan, 230. Fix na tayo. So, ito kasi yung problema dito sa mga ganito malalaking ano, pang heavy, pang industrial na kasi to. Ito kasi, pag gagawin mo siyang 220, itong voltage arm niya, sasagad yan dito. Kunting ano na lang, kunting problem na lang sa grid natin or sa main supply o main source ay magpo-protect agad at magsha-shutdown itong EBR na to. So ganyan lang. So wag din masyado mataas kasi pag 240 na ay delikado din yung mga motor natin. So ayan, yan lang muna siguro, no? So until next video mga lods, so balik na natin to. So goods na ito. At least na-share ko sa inyo kasi maraming nagtatanong kasi pag lalo na pag mga ganito malalaking ano, nagtatanong kung saan mag-a-adjust. So takot ata mag-explore, subukan nilang pihitin ano. So ito, balik na lang natin to. So yan lang. Observe natin to ngayon sa ano. Meron tayong grinder, testing natin kung magda-drop, no. Testing muna pala natin. Saan yung grinder natin? Ito lang, barena lang. Meron tayong barena dito. Testing natin kung magdadrop yung voltage. 220. So, testing natin. Kasi 600 watts naman to eh. At saka bigla ang andar, no? Ito, plug natin. Maganda siya kasi meron siyang ano, hiwalay na outlet. Meron din dun sa baba. Kung gagamitin mo siya pang main ABR na, no? Main controller or main protector. Tingnan natin sa ating barena. So yan, hindi siya lumalayo sa ano, hindi siya lumalayo sa 230, 231, 229. So hanggang diyan lang siya. So lubat na yung battery natin. Lalo na siguro pag heavy ito, no? Ay mas lalong so adjust natin ulit. Kaya naging 232 siya eh. Nagbago siya nung sinubukan na nating may load. Baba natin kaunti. So ganyan lang hanggang sa may perfect nyo.
Adjust pa natin. Sumobra din tayo, sorry. Try nga natin to 29. So takyat pa natin konti. Konti na lang talaga. Kailangan kasi makalibrate natin yan ng maayos eh. Konti pa. Pangit kasi na trimmer to eh. Ang kailangan mo talaga dandahan na ano eh. Pag-a-adjust eh. Nagiging 230 na siya. Isang ano lang. Konti lang talaga. Ayan. Yun. Konti pa. Dapat kasi nasa 230 siya stable eh. Ayan, 230 na siya na continuous na. Kapag ka-continuous yung takbo, 230. Ayan. Kasi iba kasi pag may load ng mga loads eh, nagbabago kasi yung output voltage, no? Ayan, 231. Okay na siguro yan siya kasi pag continuous yung takbo ng ating motor ay bumabagsak siya hanggang 230. So good, which is goods na yun siya. Ayan. So ayan, goods na ito. Pwede na to. So ayan mga lods, okay na siya. Pwede na yan, 230. Sa continuous na load ano. Kasi pag sobrang baba din bumabagsak siya eh. So ayan, goods na yan. Ito, hanggang dito lang siguro yung video natin kasi wala naman tayong ibang problema. Yun lang yung in-adjust natin. Kailangan may stable lang talaga yung output kasi industrial lang. Sa pump kasi ito yung sa gasoline station, sa pump ba na ginamit nila. Kaya need natin ng stable na output para masustain yung ating motor, yung kailangan ng ating motor. So ayan. At ayan, huwag kalimutang i-like ating video mga lods kung ito yung nakapag-share sa inyo ng idea, no? So ayan, thank you sa walang sawang suporta. At adios mga balos, bye bye.